Welcome back to my YouTube channel. Ako si Daniel Jamji Agdon mula sa Grade 12 STEM Banzon. Kung ikaw ay isang tao na ang libangan ay pagbabasa ng mga nobela o kwento o isang estudyante na nakaka-relate sa mga high school drama katulad ko, sa tingin ko, ang librong ito ay perpekto para sa iyo. Magbibigay ako ng isang book review para sa librong sikat na sikat sa mga teenager na mahilig magbasa ng high school drama at Wattpad. Ang aklat na ito ay may pinamagatang Ang Mutya ng Section E. Isa sa mga pinakasikat na Wattpad story sa Pilipinas ay Ang Mutya ng Section E Part 1 ni Lara Flores, mas kilala bilang 8 More to be Happy sa Wattpad. Umabot ito sa mahigit na 170 milyong reads at milyong boto sa Wattpad at kalaunan ay nailathala ng Piscom Publishing. Dahil sa kasikatan nito, nagkaroon pa ng adoption sa Viva 1 noong 2025 na nagpapatunay kung gaano kalakas ang hatak ng kwento sa kabataan. Ang bida sa ating kwento ay si JJ o mas kilala bilang Jasper Gian Mariano, isang estudyanteng nangangarap ng payapang buhay na malayo sa gulo. Ngunit nang lumipat siya sa HVIS ay napunta siya sa Section E, ang pinakakilalang pasaway sa klase sa buong paaralan. Mas lalong naging kakaiba ang sitwasyon dahil siya lamang ang nag-iisang babae sa isang silid na puro lalaki. Dito nagsimula ang nakakatawa, mga nakakahiya at minsan ay masalimuot na karanasan ni JJ. Kasama ni JJ ang iba't ibang karakter na nagbibigay kulay sa kwento. Si Nico na madalas lumitaw bilang kaibigan o posibleng love interest. Sina Olix at Nortley na may kanya-kanyang personalidad. At sina Carol at Guha mula sa ibang sections na nagdadagdag ng tensyon at komplikasyon kay JJ. Ang mga eksena sa klase ay puno ng chismis, biro at mga salitang kabataan. May mga temang nakaugat sa kulturang Pilipino gaya ng mga utang na loob na ibig sabihin ay tumutukoy sa pagpapasalamat at obligasyon at hari o lupong na sumisimbolo sa pagtataksil o kapangyarihan. Ang aklat ay hindi lang tungkol sa romance at comedy, kundi tumatalakay din sa mga tunay na isyu ng kabataan kagaya na lamang ng pakikisama, reputasyon at pagtuklas ng sariling lakas. Nakakatawa at magaan ang maraming bahagi, ngunit may mga aral ding tungkol sa katatagan, pagkakaibigan at pagiging totoo sa sarili. Sa kabuuan, ang Mutya ng Section E Part 1 ay hindi lamang kwento tungkol sa isang estudyanteng napunta sa kakaibang klase, kundi ito ay isang kwento na sumasalamin sa mga kabataan. Ang saya, gulo at mga hamon ng paglaki sa loob ng paaralan. Si JJ bilang Mutya ay kumakatawan sa tapang at katatagan ng bawat kabataan na natututong tumayo at ipaglaban ang sarili kahit sa gitna ng chismis, pressure at mga pagsubok. Higit pa rito, ipinapakita ng aklat na ang paaralan ay hindi lang lugar ng aralin, kundi ng mga aral sa buhay. Dito natututo ang mga estudyante ng pakikisama, respeto at kung paano haharapin ang mga pagkakaiba. Ang mga karakter katulad ni Nico, Olix, Nortley, Carol at Guha ay nagsisilbing paalala na bawat kaklase ay may sariling kwento. At ang lahat ng iyon ay nagtatagpo lamang sa isang silid-aralan. Kaya para sa mga estudyante, ang pagbabasa ng Ang Mutya ng Section E ay hindi lamang aliwan, kundi paglalakbay sa sariling karanasan. Nakakatawa, nakakakilig, minsan nakakainis, pero sa huli, nagbibigay ng inspirasyon na maging matatag, maging totoo, at huwag matakot na maging kakaiba. Isa itong aklat na tunay, nakapaki-pakinabang at kapanapanabik para sa kabataang Pilipino. Maraming salamat po, naway mag-subscribe kayo.